Good day mga ka-viewers! Welcome pala sa aking YouTube channel. Ngayong video na ito ay mag-unboxing and reviews tayo sa powerbank ni Rappo na si Rappo RH30 Pro na mayroong 30,000 mAh battery capacity. At gagawa rin tayo ng draining test dito. Bago ang lahat, please like and share naman at pindutin nyo rin ang subscribe baka naman. Huwag na natin patagalin. Let's go! Ito na nga, dumating na ang in-order ko sa Lazada na powerbank ni Rappo, ang model RH30 Pro. Ang presyo nito sa Lazada ay 1,136 pesos, ngunit nabili ko lang ito sa halagang 968 pesos dahil sa mga voucher ay nakatipid ako. Buksan na natin ang parcel. Yan, nakikita na natin ang box at kunin na natin. Yan, ito na ang laman ng parcel. Makikita natin ang sticker ng Rappo sa box. Manipis lang pala ang pagkalagay ng bubble wrap pero okay naman ang item, wala naman akong nakikita na damage dito. May specification, nakapikit sa bubble wrap. Yan. Kunin muna natin ang bubble wrap. Ito na ang box. Sa harapan ng box, dito makikita ang sticker na pangalan ng powerbank. At sa ibaba naman may nakalagay siyang specification o detail about sa powerbank. Makikita mo dito kung ilang capacity ang battery ng powerbank, input at output ng powerbank, kung gaano ba kabilis mag-charge or support ba sa fast charge ang powerbank. Sa ibaba ay wala na. Punitin muna natin ang sticker, nakadikit box. Buksan na nga natin ang box. Yan, nakikita na natin ang powerbank ni Rappo. Kunin na nga natin. Medyo masikip siya. Yan, nakuha na. At may free pa siya ng USB cable na Type-C. Ang ganda ng kulay. Ito lang nga ang laman ng kanyang box. Itabi muna natin. Ito na siya, ang powerbank ni Rappo, na si Rappo RH30 Pro. Medyo mabigat siya. Wait muna. Ito na, open na natin in 1, 2, 3. Yun, napakalupit, ang ganda ng powerbank. Ito ang kanyang harapan, dito makikita ang digital LED display. Para ma-monitor yung laman ng powerbank, nandito ang Rappo name. Sa baba nakalagay ang 22.5 watts. Sa gilid nandito nakalagay ang switch to on the digital LED or para umilaw ang digital LED o para maita ang percentage ng powerbank. Sa likuran nandito ang dalawang built-in cable na Type-C at Lightning. Dito sa kanyang built-in Type-S cable. Output, 5 volts 3 amps or 9 volts 2 amps or 12 volts 1.5 amps. Umabot ito ng 22.5 watts charge sa Huawei P40 Pro. Hindi lang naman sa Huawei lang ang 22 watts, pwede rin sa ibang brand ng smartphone basta ay supported sa fast charger. At nandito naman ang built-in lightning cable. Output 5 volts 2.4 amps. At supported sa PD20 watts charge sa iPhone 13. Sa itaas nandito ang dalawang input at dalawang output. Wait, baka nalito kayo na dalawang input at output, tapos 3 ports lang ang nakalagay sa itaas. Ganito kasi yan. Dito sa Type-C port, hindi lang ito Type-C input na pang-charge lang sa powerbank, kundi ito rin ay output, o nagpapalabas din ito ng volts. Pwede ka dito mag-charge ng iyong smartphone basta mayroon ka lang Type-C to Type-C na cable. Dito sa Type-C port, input and output. Sa input 5 volts 2 or amps, 9 volts 2 amps or 12 volts 1.5 amps na umabot ng 18 watts. Sa output 5 volts 2 amps or 9 volts 2 amps or 12 volts 1.5 amps na umabot din ng 18 watts. Ito ang USB output. Output 5 volts 4.5 amps na abot ng 22.5 watts basta supports sa fast charger ang smartphone mo. Sa SCP 5 volts 3 amps or 9 volts 2 amps or 12 volts 1.5 amps umabot ng 18 watts charge. Ano nga pala ang SCP? At ni-search ko siya sa Google at ito ang lumabas. The Self-Control Protector, SCP, ensures safety by severing the circuit when the battery becomes unstable or when the primary protection is not functioning correctly. Yan, ang linaw na ang SCP ay nagpro-protect sa iyong powerbank kapag hindi sakto ang pagkagamit dito. Dito naman sa ibaba ito ang lightning input. DC 5 volts 2 amps or 9 volts 2 amps or 12 volts 1.5 amps. Balik na tayo. Pagka-receive ko nga dito sa powerbank ay may 99% pa ang powerbank. Baka nung galing pa ito sa seller ay 100 pa ito.
Siguro habang dinideliver itong power bank ay nabawasan ito ng percent. Dahil 6 day nga pala bago dumating tong order ko sa akin. Di ba dito mo makikita na matibay talaga tong power bank na ito sa 6 days ay 1% lang ang nabawasan. Ngayon na naman ay test natin ang mga input at output dito sa power bank kung gagana ba. Ang unang susubukan natin itong built-in Type-C. Test natin dito ang Samsung phone. Yan lumabas ang percent. Ibig sabihin ay gumagana ang built-in Type-C. Pabayaan muna natin. Sa built-in Lightning naman tayo. Wala nga pala akong phone na smartphone. Kaya ang gagamitin na lang natin na test ay itong AirPods. Ito ay mumurahin lang pala na bili ko lang ito sa Shopee. Bahala na basta may magamit. Saksak na natin. Hindi pala makita ang ilaw ng AirPods. Kaya patayin muna natin ang ilaw ng cellphone. Yan kitang-kita natin na umilaw ang AirPods. Ibig sabihin ay nag-charge siya. Dito naman tayo sa mga ports. Unahin natin ang USB port, ito ang pinaka-importante na ports. Dahil pag hindi Type-C ang ating smartphone tulad dito na micro, ay may paraan pa yan para tayo ay makapag-charge. Gagamit tayo ng USB micro cable. At sasaksak na natin. Yan kitang-kita naman na nag-charge ang cellphone, ang ibig sabihin ay gumagana ang USB port ng power bank. Dito naman sa Type-C output ang gagamitin Samsung phone pa rin. Sa pag-charge dito gagamit tayo ng Type-C to Type-C cable tulad dito. Ito nga pala ay nabili ko sa Lazada. Yan nakikita naman na nag-charge, okay ang Type-C output niya. Dagdag ko pala kapag tayo ay mag-charge ng smartphone na supported sa fast charger, ay may lumalabas na PD sa LED display na kulay green, naglalabas din ang PD kapag china-charge ang power bank. Dito naman tayo sa dalawang input. Ang first na test natin itong lightning ports. Ang gagamitin na cable ay lightning cable ng AirPods at ang charger ay 10 watts. Yan patay sindi ang ilaw ng LED display, nagcha-charge na yan, ok siya. Sa Type-C input naman tayo, ang gagamitin natin na charger ay fast charger ng Samsung na umaabot ng 22 watts. Yan nagcha-charge na at lumalabas na ang kanyang PDE na ibig sabihin ay fast charge. Lahat ng mga ports at built-in ng power bank ay gumagana, wala naman tayong nakita na sira. Ngayon ay may tatlong katanungan tayo dito sa power bank na dapat masagot. Ang tanong, 1. Gaano ba kabilis mag-charge itong power bank sa cellphone at ilang oras bago mapuno ang cellphone? 2. Gaano ba katagal malubat ang power bank at ilang charge ang CPE sa power bank? 3. Ilang oras bago ma-full ang power bank gamit lang ang 10 watts charger? Sasagutin natin yan. Bago ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe baka naman. Magsimula na tayo sa unang tanong, kung gaano ba kabilis mag-charge itong power bank. Ang gagamitin natin na cellphone sa pag-test dito sa power bank ay itong Samsung S10 Plus na supported sa fast charger. May 98% ang power bank, sa cellphone naman ay 14%. Sisimula tayo ngayon, ang oras ay 4:52. Babalikan natin ito ilang minuto. Ang oras ay 5:15 ng umaga, ang cellphone ay may 51% na. Nasa 23 minutes pa ang charge. Oras 5:54 ng umaga, ang cellphone ay nasa 90% na. Wow, grabe ang bilis mag-charge, nasa 1 hour 2 minutes pa lamang ang charge. Pasensya na hindi ko nabantayan ang pagka-full ng cellphone, nasa 10 to 20 minutes lang sana na umabot na ng 30 minutes. Ang oras ay 6:29 ng umaga, ay full na ang Samsung S10 Plus na cellphone. Mula 14% hanggang 100% ay nasa 1 hour and 37 minutes lang. At may 86% pa ang power bank. Di ba dito ko masasabi na legit itong fast charge ng power bank ni Rappo RX 30 Pro. Sa pangalawang tanong naman tayo. Gaano katagal malobat itong power bank at ilang charge ang cellphone sa power bank? Bago tayo magsimula sa draining test, ay kailangan ko muna full ang power bank to 100%. Sa pag-charge natin ay gagamit tayo ng USB tester. Ito na ang list sa naka-charge sa Rappo power bank. Ang unang na-charge ko itong Samsung A03s na ginagamit ko sa pag-video, ito ay may 5,000 mAh battery capacity. Simula 32% to 100% ay na-charge siya ng 3 hours and 26 minutes. Sa power bank mula 100 to 86% ay nabawasan ng 14%.
Sa pangalawang charge naman itong cellphone na Tecno Spark Go 2024 na may 5,000 mAh battery capacity. Simula 16% to 100% ay na-charge siya ng 2 hours and 55 minutes at nabawasan ang power bank ng 19%. Sa pangatlo, hindi ako nag-charge ng cellphone pero gumamit lang ako ng bulb na 12 volts 3 watts. Sa paggana ay gumamit ako ng step-up module mula 5 volts to 12 volts. Ginamit ko siya simula 11:06 p.m. to 5:42 am. Nasa 6 hours 36 minutes ko nagamit at nabawasan naman ang power bank ng 10%. Ito naman yung time na hindi ko ginamit ang power bank tapos 9 hours 41 minutes ay kusa lang nabawasan ng 1%. Sa pangapat na charge, ay sinabay ko chinarge itong Samsung A03s na cellphone ko na may 5,000 mAh battery capacity mula 29% to 100% ay na-charge siya ng 3 hours 27 minutes. At ang old cellphone nasa 1,000 mAh battery capacity mula 7% to 100% ay na-charge siya ng 1 hours 25 minutes. Sa dalawang cellphone na charge ko ay 16% lang ang nabawasan sa power bank mula 56% to 40%. Sa panglima naman tayo dito sa Vivo na may 5,000 battery capacity mula 7% to 100% ay na-charge siya ng 5 hours 22 minutes. Ang power bank naman ay nabawasan ng 15%. Tinotal ko nga lahat ay nasa 75% ang nabawasan sa power bank ni Rappo RX 30 Pro. Sa 75% ng power bank ay naka-charge ako ng 5 cellphone, 4 na may 5,000 mAh battery capacity at isa na may 1,000 mAh battery. Nakagamit din ako ng 12 volts na bulb sa loob ng 6 hours and 36 minutes. At may remaining 25% pa ang power bank. Siguro 25% ay maka-charge pa ako dito ng isa or dalawang cellphone. Di ba napakatibay nitong 30,000 mAh battery capacity na power bank ni Rappo na si Rappo RX 30 Pro? Kahit buong araw pa yung brownout sa inyo, hindi na ka maproproblema na malubat ang mga cellphone mo dahil kayang-kaya nito sa power bank kahit 5 charge pa yan o pagsabayin mo pa mag-charge ng mga cellphone ng kapatid mo, pinsan o kaibigan mo. Sa pangatlong tanong naman tayo, ilang oras bago ma-full ang power bank gamit ang ordinary charger or 10 watts na charger? Magsisimula na tayo sa charging test dito sa power bank. Ang power bank ay may natirang 25%. Gagamitin pa rin natin ang USB tester pang test kung ilang oras nakasaksak ang charger. Ang gagamitin natin ngayon na charger ay Samsung. Ito ay charger ng cellphone ko na umaabot lang 5 volts 1.55 amps na sa 7 to 8 watts lamang ang kabilis mag-charge. After nga ng 2 hours 22 minutes, sabi ng USB tester, ay nasa 4,107 mAh pa ang nadagdag sa power bank. Sa 2 hours ng pag-charge ay 36% pa ang power bank o nasa 11% lang ang nadagdag sa 2 hours. Kaya kailangan na lang natin palitan ang charger dahil sobrang tagal mag-charge itong charger ko na Samsung. Ang ipapalit natin na charger itong charger ng Vivo na may output 5 volts and 2 amps na sa mga 10 watts charging. Patuloy na natin ang record ng USB tester, wag na nating i-reset. After nga ng 10 hours and 22 minutes, ay puno na ang chinarge nating Rappo power bank. Ang sabi nga ng tester, ay nasa 20,832 mAh ang nadagdag sa power bank. Nung pagkapalit natin ng charger na Vivo mula 36 to 100 ay na-full siya ng 8 hours. Ang problema nga lang medyo may katagalan nga lang sa pag-charge kapag ang gamit natin na charger ay 10 watts lamang. Pero may paraan pa yan kung gusto mong mabilis ma-full ang iyong power bank ay dapat gagamit ka ng fast charger ng mga charger. Dahil kapag fast charger, nag-e-adjust ang voltage ng charger tulad nito at maka-full ito sa loob lang ng 4 hours sa 30,000 battery capacity. Ayan, nasagutan na natin ang tatlong tanong. At ang nagustuhan ko nga dito sa power bank ay may built-in na siyang kasama dahil kapag nakalimutan natin magdala ng USB cable ay makaka-charge pa rin tayo basta ang iyong cellphone ay Type-C or Lightning port. At galaang nagustuhan ko nga dito ay matagal malubat, napaka-useful, lalo na kapag nag-brownout. Hanggang dito lang nga ang ating video. Kung nagustuhan nyo nga, please like and share naman at pa-subscribe baka naman. Stay safe mga ka-viewers.